Nagsisimula ang kwento sa pagpapakilala sa isang hunter training institution. Ito ay tinatawag na Valhalla, isa ito sa 3 training institution na kilala sa buong mundo. Kada taon ay may mga di mabilang na hunters ang nag-a-apply upang dalhin sa kanilang likod ang katanyagan ng nasabing institusyon. Ngunit ang nakakapasa lamang dito ay 1,500, sa kabila ng dami ng bilang na ito ay tanging 150 lamang ang nakakapagtapos sa ilalim ng Valhalla. Ang oryentasyon ay ang hudyat na magsisimula na ang kompetisyon, makikita na maraming labanan ang nagaganap sa bawat cubes na itinalaga sa kanila, dito nakabase ang entrance rank ng bawat mag-aaral. Makikita ang isang instructor na nakamatsyag sa labanan. Ang pangalan niya ay Lee Sang-chol, siya ang Valhalla highest rankang compact instructor. Nang biglang may lumapit sa kanya na isang lalaki, siya ay si Min Junyu, isa sa anak ng Donyu clan. Tinanong ng instructor kung naparito ba ito para makita ang pamangkin niya na isa din sa mga kalahok, tumugon naman si Min Jun, malaki ang inaasahan ng Donyu clan kay Soyeon. Si Soyeon Yu ay prodigy ng Donyu clan, sa edad na 10 taon ay nagawa na niyang magpalabas ng mana na katumbas sa level ng high schooler, at pagdating ng 13 taon ay nagawa niya na mag-infuse ng mana sa espada, nagawa niya din talunin ang mga hunter ng Donyu clan sa isang sparring match sa edad lamang na 16 na taong gulang. Ang Donyu clan ay isa sa 5 great clan na kinikilala sa buong South Korea. Tanyag ang mga clan na ito dahil sa Guardian Constellation, na nakaugnay sa bawat isa. Ang normal Guardian Constellation ay nagbibigay ng blessing sa isang hunter o maaaring bumuo ng isang kontrata sa kanila, subalit ang Guardian Constellation ng 5 Great Clan ay mas pinahusay kaysa sa ibang constellation. Ang Donyu clans, Sword God, Mountain Jiang clans, Sphere Phantom, Truth Choi clans, Eblade King, Early O clans, Feast King, at ang Pikdo clans, Bao God. Ang 5 great families ay nabigyan ng constellation na ito, dahilan para mamukod tangi ang kanilang talento at kakayahan. Sinabi naman ni Min Junyu kung maaari ba siyang manood ng laban, wika naman ng instructor Miski siya ay gusto makita kung gaano kalakas ang prodigy ng Donyu clan. Mula sa wala ay pinalabas nito ang isang screen, pinapakita dito si Soyeon at ang kaharap niya ay isang lalaki, siya ay si Jo-jok Kim. Wika ng instructor, mukhang kalmado lang ang binata, tugon naman ni Min Jun, sa palagay ko ay sumuko na siya dahil si Soyeon ang kaharap niya, dahil alam ng lahat kung gaano siya katalentado, dugtong pa nito ay mukhang mabilis lamang ito matatapos. Nang magsimula na ay agad na sumugod si Soyeon gamit ang kanyang espada. Tumungo ito sa binata at nagpakawala ng isang mana aura, napahanga naman ang instructor dahil sa mura nitong edad ay nagagawa na nito makontrol ng maayos ang kanyang mana. Sa kabilang banda ang binata ay nakangiti lamang, at ang pag-atake ay malapit na tumama sa kanya, hanggang sa nakarinig sila ng isang tunog na labis na nagpagulat sa lahat. Ito pala ay dahil ang pinagmamalaking prodigy ng Donyu clan ay pinabagsak lamang sa pamamagitan ng isang suntok. Winika naman ni Jo-yok sa sarili na kung ito ba talaga ang 300 taon sa hinaharap, dahil ang lahat ay sobrang hihina. 300 taon ang nakalipas, sa isang tore ay ipinakitang nagkaroon ng matinding laban si Hyan O Kim, ang martial arts god at ang Tower Master, and King Varsh, hanggang sa sinipa ng martial arts god ang Tower Master sa ulo, dahilan upang agad itong mamatay. Bigla namang may lumabas na screen, nagpapaalala ito na dahil natalo na ang Tower Master at ang pagkasira ng mundo ay natigil na. Subalit nakadesenyo ang tore na sa oras na mawala ang Tower Master ay agad itong guguho, dahil sa pinsalang natamo sa dibdib ay hirap si Hyan O na makaalis, winika nito na akala niya ay magkakaroon na siya ng komportableng buhay. Mas pinili na lang niyang maupo at mag-isip, simula pa lamang bata ay nagtrabaho na siya bilang isang hunter, nagawa niyang makaipon ng pera at nakatanggap na siya ng pagkilala ay ganito naman ang nangyari. Dagdag pa nito ay dapat isinama niya ang kanyang mga disciple, subalit maaari lamang mapahamak ang mga ito dahil ang Tower Master ay masyadong malakas, matapos nito ay tuluyan ng bumagsak ang mga bato sa binata. Sa pagmulat niya, siya ay na-reincarnated sa katawan ni Jo-yok Kim, 17 taong gulang,
Ito ay 300 taon na ang lumipas matapos gumuho ang Tower of the End, sa mga oras na iyon ay nasiyahan siya dahil sa reincarnation. Kahit na ang katawan niya ay mahina at bata pa ay taglay pa din niya ang mga kaalaman noong panahong tinatawag pa siyang martial arts god. Kapag nagawa niya may angkop sa katawan niya ang lahat ng ito ay naniniwala siyang pwede na siya mabuhay sa kanyang luho at maglibang-libang, nang biglang lumabas ang isang screen sa kanyang harap. Sinasabi dito na ang Tower of End ay magpapakita sa loob ng 5 taon kaya't maging handa. Inis namang sinabi ni Joyok, dapat ay tinapon ko na si Varche sa lava, subalit wala nang silbing pagsisihan pa ito ngayon. Ngayon ay kailangan ko ulit talunin ang tower at pagkatapos nito ay mamumuhay ako sa aking luho at maglilibang. Bigla naman tumunog ang screen senyales na may bagong mensahe. Nakalagay dito na bawiin ang iyong sandata at alaala, sa pang-5 silid sa kanang bahagi ng 3 palapag ng basement sa Valhalla Chamber of Constellation. Napaisip naman ng ating bida, alam niya ang ibig sabihin nitong sandata subalit wala siyang ideya kung anong alaala ang ibig sabihin nito, kaya't nagpasya siya na pumunta na muna sa Valhalla. Sa kasalukuyan, pang-4 na araw na at nagsisimula na ang top 10 selection, makikita na mapapalaban si Joyok sa isang lalaki. Siya ay si Seiyoko mula sa Early Oakland. Winika naman ng instructor, mukhang mas madami ngayon ang manonood kaysa ng mga nakaraang araw, syempre dahil ito sa mga kalahok na mga miyembro ng 5 Great Clan, at dahil sa baguhang si Joyok Kim. Iniisip naman ni Seiyok, siya ba talaga ang tumalo kay Soyeon sa unang araw, mukha naman walang espesyal sa kanya, kapag natalo ko ang taong ito tiyak na mas makikilala ang aking pangalan. Bago magsimula ang laban ay tinawag ni Seiyok ang ating bida, sinabi niya dito QD, sinabi niya na ang ibig sabihin nito ay quickly destroy, tumugon naman si Joyok, kung ganun ay GTHL, ang ibig sabihin naman nito ay Go to Hell Loser, at sabay inangat niya ang kanyang kumikinang na gitnang daliri. Si Seiyok ay hindi hilig ang strategy, martial arts, at academics subalit siya ay nagtataglay ng kakaibang talento. Yun ay ang kanyang katawan, ang aksyon ng iba na kinakailangan ng mana para maisagawa ito ay walang kahirap-hirap niyang ginagawa gamit lamang ang kanyang lakas. Kahit sandali lamang mag-ensayo ay kapansin-pansin agad ang idinadagdag nito sa kanyang lakas, ito ay isang uri ng physical na talento na simula pagkapanganak ay taglay na niya ito, nang dahil dito ay natanggap niya ang titulo bilang isang prodigy. Sa kasalukuyang laban, nag-init ang ulo ni Seiyok sa sinabi ng ating bida, agad itong nag-ipon ng mana aura sa kanyang kanang kamao, sabay sugod kay Joyok. Sa isip naman ng binata, ay wala siyang tsansa pagdating sa physical na lakas gamit ang katawan na iyon. Isang bagay ang tiyak ang suntok na iyon ay malaking problema, subalit ang pagkakaroon lamang ng pisikal na lakas sa isang laban ay hindi masisigurado ang iyong pagkapanalo. Kailangan ay may alam ka din sa martial arts para mas lalo mong maitaguyod ang iyong pisikal na abilidad. Wala namang kahirap-hirap na iwasan ni Joyok ang suntok na patama sa kanya, sabay sinipa niya ang paa ni Seiyok dahilan upang mawalan ito ng balanse, at agad siya nagsagawa ng counter-attack na tumama sa dibdib nito, dahil sa lakas ng atake ay nawalan agad ng malay si Seiyok. Sa isip ng ating bida, maaaring mahina siya kaysa sa dati niyang katawan, subalit wala siyang magiging problema sa pagtugis sa mga monsters at kaya niyang gawin ang trabaho bilang hunter na parang katulad ng dati. Sa di kalayuan ay napanood ng isang lalaki ang laban ng dalawa, siya ay si Chol Shin-oh, ang head ng Early Oakland, 48 taong gulang, winika niya, hindi lamang isang normal na pag-atake ang ginawa ng binata, kahit hindi nag-abala matuto ng martial arts ang anak ko at nag-focus lamang sa pisikal na lakas, dapat ay madali lamang niyang maiiwasan ang mga suntok ng kapantay niya ng edad. Subalit ang suntok na iyon ay hindi maiiwasan, ibig sabihin ay mas mabilis ang binata ng isang galaw kay Seiyok, kung gayon ay simula pa lang pala nang sumugod si Seiyok ay alam na nito ang mga mangyayari. Nananabik naman ang head clan ng Early Oakland dahil naisip niya na isang halimaw si Joyok at nais niya ito maisali sa kanilang clan. Subalit nakita niya na hindi lamang siya ang nakapansin sa mga nangyari at kung gaano katalento ang binata, pero sa isip niya ay nais niya itong makuha kahit na anong mangyari. Sa kabilang banda,
agad na nagtungo si Joyok sa final match. Ang huli niyang makakalaban ay si Arin Choi, siya ang pangalawang anak na babae mula sa Truth Choi clan. Makikita na pinagkakaguluhan ng mga lalaki ang dalaga na labis ikinairitan ng ating bida, dahil sa edad ng mga ito ay nagagawa pa rin magkagusto sa 17 taong gulang. Nang magsimula na ang laban ay wala pa din nagtangka na mauna umatake. Sa isip ni Joyok, iba ang taong ta sa mga nakalaban ko, dahil maingat siya at binabasa muna ang sitwasyon. Naglakad siya papunta kay Arin. Agad naman itong humawak sa sandata at nag-infuse ng kidlat sa kanyang espada. Sa paglapit ng binata ay agad niyang inatake ito, ngunit laking gulat niya na wala siyang tinamaan sa pag-atake na iyon. Katabi na pala niya si Joyok at, winika nito, kapag pinakita mo sa iyong mga mata kung saan ka aatake, madali lamang maiiwasan iyon ng kalaban. Sabay atake nito sa babae sa lakas ng pagkakasuntok ay napa-atres ito ng malayo. Subalit nasalag pala ni Arin ang suntok gamit ang kanyang espada, ngunit kahit hindi tumama ang suntok na iyon ay naramdaman pa din niya ang lakas nito. Agad naman sumulpot sa harapan niya si Joyok at inilagay nito ang kamao sa espada ng dalaga. Winika nito na subukan nitong salagin ang isang ito. Sabay nilagyan niya ng puwersa ang kamao. Sa lakas nito ay hindi kinaya ni Arin ang pag-atake, dahilan upang mawalan siya ng malay. Sinabi naman ng ating bida na ang sword technique nito ay pamilyar sa kanya, pero may kaunting pagkakaiba pero hindi na mahalaga ito. Sabay ipinakita ang top 10 ng mga nakapasa sa Valhalla at nangunguna ang pangalan ni Joyok. Sa paglabas nito ng institusyon ay agad siyang dinumog ng mga reporter pati na rin mga guild scout. Nais siya ng mga ito ma-recruit sa kanilang mga guild. Subalit tanging sigaw lamang ang nakuha nila dito at ang kumikinang na gitnang daliri. Dahil dito ay kinabukasan nagpinagkaguluhan siya sa social media. Nang araw na din yun sa Valhalla ay nagsimula na ang pag-welcome sa mga estudyante. Ipinapaliwanag dito ang history ng Valhalla. Ang ating bida naman ay boring na sa pinagsasabi ng instructor, hanggang napansin niya na may nakatitig sa kanya mula sa likod. Ngunit hinayaan niya na lamang ito at inisip na lang niya ang pagbawi sa sandata at mga ala-alang tinutukoy ng screen. Sa virtual combat training, naiisip ng instructor kung bakit siya pa ang natalaga sa klaseng iyon. Siya si Egan Kim, 24 na taong gulang, dating executive ng Truth Choi Guild. Sa klase pala niya ay napunta ang mga prodigy ng iba't ibang clan, sa unahan si So-yeon Yu mula sa Don Yu clan, sa tabi niya ay si Arin Choi mula sa Truth Choi clan, at ang malaking tao sa gitnang bahagi ay si Seo-yeok-oh mula sa Early O clan. Dagdag pa nito, sinabi nila na magiging random ang mga estudyante, pero bakit napunta dito ang tatlong prodigy ng tatlong clan, at ang malala pa nito ay andito din si Joyok, sigurado ang taon ngayon ay magiging magulo. Pinakalma naman niya ang sarili at nagpakilala ito sa mga estudyante. Winika niya na bago sila magsimula ay agad niya pinindot ang isang button, dahilan upang yumanig ang buong silid habang dahan-dahan nawala ang mga pader, at napunta sila sa isang gubat. Nagulat naman ang mga estudyante, dahil kanina lamang ay nasa loob sila ng silid, wika ng guro kapag sila ay nagpakita ng agresyon sa lugar na iyon ay, agad naman pinakita ang halos 100 na mga goblin at orcs na patungo sa kanila. Ilang sandali pa ay napalibutan na sila ng mga ito na labis kinatakot ng mga estudyante, ngunit nang umatake ang isang goblin ay agad na may lumabas na isang barrier na nagsisilbing proteksyon ng mga ito. Tinawag naman si Joyok ng instructor, winika nito sa ating bida kung kaya niya bang paslangin ang lahat ng mga goblin at orc na nasa labas, napaisip naman ang binata, dahil sa winika ng guro. Sa isip naman ng instructor, habang tinitignan niya ang binata ay natural lamang na matakot ito, dahil karamihan sa mga estudyante ay sa libro lamang nakakita ng mga halimaw, meron man na nakakita na ay pili lamang ito. Dugtong pa nito na wag na itong magpanggap at tanggihan na lamang ang kanyang alok, ngunit ngumiti lamang ang binata, dahil dito ay nag-init ang ulo ng instructor. Winika nito, base sa iyong ngiti ay mukhang kaya mo silang ubusin, kung ganon ay bakit hindi mo subukan. Tumugon naman si Joyok, ano naman ang makukuha ko dito, sa pagkakaalam ko ay wala namang nabanggit sa unang araw na may ganitong mangyayari. Kung gusto mo magsagawa ng isang test ng pabasta na lamang at kung kailan mo gusto, dapat ay kahit papaano ay may makukuha akong gantimpala.
Dagdag pa nito, kapag naubos ko ang lahat ng mga monster anong ibibigay mo sa akin tanong ng binata sa guro, tugon naman ng instructor, kapag naubos mo ang lahat ay bibigyan kita ng isang kahilingan hanggat makakaya ng otoridad ko bilang isang instructor. Sinabi naman ni Joyok na medyo kulang iyon pero sige pumapayag ako, wika naman ng guro, baka hindi mo alam, kahit gawa lamang ng system ang mga monster na iyon, ito ay halos kaparehas ng totoong halimaw na nasa kagubatan. Sabay ibinigay nito ang isang espada kay Joyok, at agad na nagbukas ang barrier upang daanan ng binata, habang papalabas ay nakatingin naman sa kanya ang ibang estudyante na tila ba ay sila ang kinakabahan para dito. Sa paglabas ay agad na naghanda ito sa pag-atake, sa pagwas-iwas ng espada ay agad niyang napatay ang ilan sa mga goblin, mabilis din naman niyang napapaslang ang mga orc at kalmado lamang ito habang pasugad na sa kanya ang iba pang mga goblin, inikot nito ang espada patalikod at isinaksak sa mga ito. Naalala naman niya ang nakaraan, sa panahon na nagkagulo ang mundo dahil sa mga monster, ay napilitan siyang humawak ng kahit anong sandata, pero ang pinakabihasa siya ay sa espada. Bigla naman tumalon ang isang orc sa kanya, ngunit sa paghampas nito ay mabilis niya itong naiwasan. Wika niya na tulad ng inaasahan ang pag-atake ng mga ito ay halos paulit-ulit lamang, naalala naman niya ang sinabi ng instructor na isinasagawa lamang ito ng system, ibig sabihin ay peke ang mga ito. Habang pinapaslang ni Joyok ang mga halimaw ay nakatingin sa kanya ang instructor, wika nito sa sarili, imposible iyon ang pinahiram ko sa kanyang espada ay gawa lamang sa mumurahing materyales, hindi man lang siya gumagamit ng mana para i-infuse sa espada. Subalit nagagawa pa rin niyang hiwain ang mga ito ng napakadali, ang ibang mga estudyante ay hindi makapaniwala sa pinapakitang lakas ni Joyok, habang si Arinchoy ay manghang pinapanood ang binata dahil sa galing nito sa paggamit sa espada. Ilang sandali pa ay naubos na ni Joyok ang mga goblin at orc, sabay lumingon ito sa instructor at winika na, sana ito pa rin nito ang kanyang pangako, hindi naman nakapagsalita ang guro sa pahayag ng binata. Pagsapit ng hapon, nang matapos ang klase ay makikitang parang mawawala na sa sarili si Joyok, sa dami ng kanilang pinag-aralan, dahil ni minsan ay hindi pa siya nakapasok sa paaralan ng nakaraan niyang buhay. Nang pauwi na ito ay iniisip niya, kahit boring ang klase ay kahit papaano ay nakakuha siya ng mga impormasyon tungkol sa constellation, dahil sa nakaraan ay wala silang constellation na tinatawag. Ang constellation ay tungkol sa mga tao na nagbagong anyo bilang mga gods para sa kanilang mga mahusay na tagumpay. Karamihan sa mga constellation ay gumagawa ng kontrata, na kung saan ang mga hunter ay magiging kanilang divine artifacts, at bilang kapalit ang mga ito ay makakatanggap ng espesyal na kapangyarihan. At ang Valhalla ay ang may pinakamalaking bilang ng divine artifacts sa buong mundo. Nang pabalik na si Joyok sa kanyang dorm ay biglang lumapit sa kanya si Arinchoy. Sa kabilang banda sa staff lounge, nag-uusap ang dalawang instructor. Sinabi ni Instructor Igon Kim kay Instructor Lee ang mga nangyari sa loob ng klase nila, hindi makapaniwala si Mr. Lee, dahil para sa isang high school na estudyante na hindi pa nakakakita ng totoong halimaw kahit na isang beses ay mahirap itong gawin. Dugtong pa nito, nang tinignan niya ang mga record ng naturang binata ay wala naman siyang nakitang espesyal dito. Ang batang iyon ay isang ampon at nagmula siya sa di kilalang ampunan sa lubhang napakapanganib na lugar. Tanong naman ni Mr. Lee, di ba't sinabi mo na ang hiniling ni Joyok ay ang makapasok sa Chamber of Constellation, kapag hiniling ko ito sa direktor, sigurado ay papayagan niya ito makapasok kahit lamang sa unang palapag ng basement. Agad naman nagpasalamat si Igon sa naturang instructor, sinabi pa nito na nag-aalala siya ngayong sa paparating na taon, dahil kay Joyok pati na rin sa tatlong prodigy ng tatlong great families, ang paghawak pa lamang sa isang estudyante na mahirap makontrol ay malaki ng problema. Sinabi naman ni Mr. Lee, hindi nga maganda ang nangyayari, dahil sa kabilang silid ay nagkaroon ng palitan ng estudyante at ang ipinalit ay mula sa Bentrick family. Nagulat naman si Igon sa mga pahayag nito, tinanong niya ito kung si Bentrick Rockdale ba ang tinutukoy nito, sumang-ayon naman ang instructor, si Bentrick Rockdale ay natanggal sa UK matapos nitong masangkot sa mga gulo, napabuntong hininga na lamang si Instructor Igon sa mga nangyayari, sa kabilang banda, tinanong ni Joyok ang dalaga kung ano ang kailangan nito,
Nahihiya namang tumugon si Arin na kung maaari ba siya nitong turuan sa paggamit ng espada. Nagtaka naman si Juyok sa pahayag ng dalaga, sinabi nito, nais niyang ituro ng binata sa kanya ang ginamit nitong pamamaraan ng espada sa pagpaslang sa mga halimaw. Subalit tumanggi lamang ang binata at sinabi nito na wala siyang intensyon na turuan ito, hanggat maaari ay wag na siya nito guguluhin, sabay lumakad na papalayo si Juyok, habang ang dalaga ay porsigido maturuan siya ng binata. Sa silid-aralan ay napaisip si Juyok habang nakatingin sa kanyang kamay, sa simula pa lamang ay wala na siyang inaasahan sa bago niyang katawan, subalit habang patagal ng patagal ay nagiging malala pa ito sa kanyang iniisip. Ang pagsasanay ng martial arts ay lubhang malabo, dahil halos wala itong mana ay wala siyang magawa na kahit ano, pero kapag nahanap na niya ang tinutukoy ng screen na alaala, ay maaari nitong maresolba ang problema nito sa mana. Pag nangyari iyon ay kahit papaano ay makakagamit na siya kahit kaunting mana. Habang nag-iisip ay lumapit naman sa kanya ang isang estudyante. Ito ay si Rockdale Bentrick, mula sa branch ng Bentrick family 17 taong gulang. Ang kasama niya ay si Uriah de Police, 17 taong gulang, Rockdale's attendant. Dahil walang ideya ay tinanong ng binata kung sino sila. Inis naman inisip ni Rockdale na ang taong ito ay wala man lang ideya na mula ako sa Bentrick family. Maayos pa din siyang nagpakilala at sinabi niya na siya ay mula sa Bentrick family, at wala nang paligoy-ligoy ay tinanong niya ito kung gusto ba nito ng kapangyarihan. Ang karamihan sa mga clan ay nahihirapan makatanggap ng kapangyarihan maliban na lamang kung ikaw ay mula sa main branch, subalit dahil sa Bake Mask na nagsisilbing Guardian Constellation, ang Bentrick clan ay labis na naiiba. Kadalasan ang S-class pataas na Guardian Constellation ay mahigpit na pumipili ng isang individual base sa kanilang pamantayan at ipagkaloob ang kanilang basbas at kapangyarihan ng naaayon sa kanilang kagustuhan. Subalit sa Bentrick clan ay ang mga miyembro nito mismo ang pipili kung sino ang nais nilang mabigyan ng kontrata at bibigyan agad ito ng Guardian Constellation ng basbas nang walang pagkakaunawaan. Dahil sa kakaibang pamamaraan ng Bentrick clan ay nakamtan nila ang kapangyarihan sa Europa, kahit na ang mga branches nito ay nagtataglay din ng kapantay na kapangyarihan ng main branch. At dahil alam ni Rockdale Bentrick kung gaano kalakas ang kanyang nasasandalan ay naging isa itong arogante, subalit hindi nagtagal ay gumawa siya ng isang gulo sa isa sa Academy ng England, subalit hindi siya pinaboran ng main family, dahilan upang patalsikin nila ito. Ngunit sa isip niya ay kailangan niya lang gumawa ng magandang bagay para sa Bentrick clan, na kahit ang vice clan head nito ay masisiyahan. Ang una ay kukuhain niya ang nangungunang baguhan na si Juyok Kim sa kanyang impluwensya, wika nito, kung magtatrabaho ka para sa akin. Agad siyang pinutol sa pagsasalita ni Juyok, sinabi nito, na kung ano bang mga kalokohan ang pinagsasabi mo, halata naman na ayoko sumali sa inyo, subalit nagpasya ka pa rin na kausapin ako. Sobrang galit naman ang naramdaman ni Rockdale dahil sa winika ng binata, agad naman may nagsalita sa likuran at sinabi nito na bumalik na ang mga ito sa kanilang silid-aralan. Nagalit naman si Rockdale pasigaw nitong sinabi sino ba ito para utosan siya, subalit paglingon niya ay si Instructor Lee pala ang naroroon. Sinabi nito na hindi ito ang academy mo sa England. Kahit na gaano pa katanyag ang Bentrick clan kailangan mo pa rin sumunod sa mga instructor dito. Wala naman nagawa si Rockdale at sumunod na lamang ito sa utos ng instructor. Winika na lang niya kay Juyok na magkikita ulit sila. Pagdating ng uwian ay iniisip nito na wala man lang siya na pala ngayong araw, dahil hindi pa niya nagagawang makapasok sa Chamber of Constellation, bukod pa dito ay nakasalamuha pa niya ang mga weirdo ng ibang klase. Habang nag-iisip ay napansin niya na may sumusunod sa kanya, sa paglingon ay nakita niya na ito pala ay si Arin Choi, wika ng dalaga na turuan siya nito sa paggamit ng espada, kinilabutan ng binata dahil ang araw na iyon ay hindi siya tinitigilan ng mga kakaibang tao, sa dormitoryo ng Valhalla, labis ang galit ni Rockdale dahil sa ginawang pamamahiya sa kanya ni Juyok, sinabi niya sa kanyang secretary na tawagan nito si Desera dahil siya ay may ipapagawa dito.